Imbis na sa opisina ay napagkasunduan ni Kalista at Thor na sa Seas Bar magkita dahil gusto siyang samahan ni Vincent. Hindi siya nito papayagang umalis kung hindi ito kasama. Mr. Alcaraz, nagkita tayong muli. Bati ni Thor nang makapasok sila sa VIP room na kinuha ni Thor para sa kanila. Kasama nito si Via ni isang malamig na tango lamang ibinigay kay Vincent pero mahigpit na niyakap si Kalista na para bang kino-comfort. I wonder why you my wife's friend want to meet her at this kind of place? Hindi nagtataka ang klase ng pagtatanong ni Vincent kung hindi mo otoridad. Napakamot sa batok si Thor sa kasinyulapan si Kalista. Gusto ko lang ipakita kay boss kung gaano ka-successful ang bagong planong pinapa-implement niya sa SIS. Hindi naman siguro masamang ipakita yun sa kanya dahil pagmamayari niya ito. Hindi ba boss? Sa huling salita ni Thor, inilingon siya nito at kininditan kaya tumango si Kalista. Alam niya na kung ano man ang gustong sabihin ni Thor sa kanya ay hindi nito kayang sabihin sa harapan ni Vincent. Ang presensya ng asawa niya ay nagbigay upang hindi maganda ng atmosfera sa loob ng VIP room. Kahit ng pag-uusap ni Thor at Vincent ay puno ng sarkasmo habang sina Via at Kalista ay tahimik na nakikinig. Tanging orange juice lang iniinom niya pero napapansin niya na paparami ng inom ni Via. Nakakaiba sa usual nitong pag-inom. Lalo tuloy naghihinala si Kalista na kung ano man ang gustong sabihin sa kanya ng dalawa ay napaka-importante nun. Mabuti na lang sa pagkakataong ito ay tumawag si Arthur kay Vincent. Mr. Alcaraz, alam ko magkaibigan tayo pero kung hindi ko nabalitaan kay Delphine na nakabalik ka na, ay hindi ko malalamang nakauwi ka na. Come with us here in the same room as last time. Katabi lang ni Kalista si Vincent at medyo malakas ang speaker ng phone nito kaya naririnig niya sinabi ni Arthur. Nabuhayan siya ng pag-asa kaya kagad niyang nilingon si Vincent. Tanging sagot ni Vincent at lumingon na rin sa kanya matapos sa patayin ng tawag. Kailangan ko lang puntahan si na Arthur. Dito ka lang at babalik ako kagad. Tumango si Kalista. Mukhang ramdam rin ni Vincent na hindi magandang takbo ng usapan kapag nasa harapan siya ng tatlong magkakaibigan kaya hindi ito kagad tumanggi ng ayain ni Arthur. Okay, sige na. Baka naghihintay na sila sayo. Pagtataboy niya, tumaas ang isang kilay ni Vincent. Mukhang nagmamadali kang paalisin ako ha? Yumuko to sa kanya tinukod ang kamagkabilang palad sa magkabilang gilid ng ulo niya kung saan nakasandal sa sofa. Nilapat niyang palad sa dibdib nito sa kabahagyang itinulak. Just go and don't make a fuss, Anya. Bahagyang dumilim ang mukha ni Vincent. Don't drink too much. Hindi yan healthy sa bata. Pagkasabi nun ikinintalan siya nito ng halik sa noo sakalang tumayo ng tuwid at binigyan na muna siya ng matiim na tingin sakalang ito lumabas ng VIP room. Sinulyapan na muna nito ng matalim na titik si Thor bago ito lumabas sa kinailing ni Kalista. Really a two-face? Thor murmured when Vincent finally left the room. Tumayuto't lumapit ng upo sa tabi at ganun din si Via na namumula ng mukha sa dami ng nainom. Why are you drinking so much? Hindi niya mapigilang sawayin to. Because I want to drown. May sorrow for you, boss. Nangunot ang noo ni Kalista dahil hindi niya makuha ang ibig nitong sabihin. Boss, gusto mo ba talagang tumanda kasamang lalaking yun? Kung hindi siya, sino? Sarkastiko niyang tanong. Kanina pa siya nagtataka sa ikinikilos ng dalawa. Dati nang malaman ng dalawa na nagugustuhan niya si Vincent na hindi tutol ng mga to. Pero ngayon lahat ng sinasabi ni Vincent ay kinukontra ng mga to. Lalo na si Thor. Boss, lalaki rin ako na nakikipaglaro sa babae. Pero hindi ako yung klase ng lalaki nagpapanggap na mahal isang babae pero kapag nakatalikod ay may ibang kinakalantari. Alam na mga babae, nakakarelasyon ko na hindi ako seryoso kaya ganun din sila sa akin. Pero hindi ako katulad ng asawa mo, boss. Inubos nito ang alak sa hawak nitong baso bago nagpatuloy. Hindi ako katulad niya na nagpe-pretend na malambing, mapagmahal at maalaga para lang manipulahin ang nararamdaman mo. Naningkit ang mga mata ni Kalista at matiim na tinitigan si Thor. What are you trying to say? Do you know something about my husband? Ito bang gusto mong sabihin kaya mo ako pinatawag? She asked with a voice full of seriousness. Laced with anger and coldness, tinuro ni Thor si Via. Via, ikaw na magpatuloy. Katulad ni Thor, nilagok din ni Via ang natitirang alak sa baso nito sa kainadyasang suot na salamin sa mata, saka wala ang ngiti na tumingin sa kanya. Boss, alam ko na masaya ka na ngayon sa piling ni Vincent dahil nagugustuhan mo siya. Kaya hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo itong natuklasan namin ni Thor. Gusto kong itago na lang to habang buhay, pero alam kong walang sekreto na hindi nabubunyag sa pagkakaibigan natin.
ay hindi pwedeng may sikretong tinatago. Alam mong ayaw ko ng pasikot-sikot. Sabihin mo na lang kung anong totoo, malamig na sabi niya. Inihanda niyang puso't isip sa sasabihin ni Via dahil alam niyang hindi maganda yon pero ngayon pa lang ay nakakaramdam na siya ng disappointment. Humugot ng malalim na hininga si Via upang magkaroon ng lakas ng loob bago inumpisa ng pagsasalita. Thor and I have found out that there was something wrong going on with your husband. Kaya inutusan ko si Thor na pumunta sa Morocco kung saan pumunta si Vinson. Pero napag-alaman niya na kahit na may ilang ongoing projects ng Alcaraz Group sa ibang bansa, ay hindi kasali doon ng Morocco. He didn't go there just for work. Kalista's eyes sank and her throat hurt a bit as she suppressed the anger racing from within. What else did he do then? Dahil naumpisa na rin ni Via, hindi na nagpaligoy-ligoy si Via. May kinikita siyang babae, araw-araw ng pangalan ay Odelia. Ang buong akala ni Thor ay simpleng relasyon lang sila at baka kaopisina niya o ano pero hindi. Napag-alaman namin na ang Odelia na yon at si Vincent ay kinasal sa Las Vegas. At hanggang ngayon ay hindi pa nade-divorce ang kasal nila. Hindi gaanong maliwanag sa VIP room at kahit nakaupo sa magkabilang gilid niyang dalawa ay hindi makita ng mga to kung anong reaksyon ni Calista. Tumalim ang kanyang mga mata na marinig ang sinabi ni Via at biglang naalalang sinabi ni Delphine. Tama nga ito na hindi seryoso sa kanya si Vinson. Nanikip ang dibdib niya sa galit na namuo dahil sa pagsisinungaling ng asawa. Pero matibay ng loob niya at hindi niya ipinakita sa dalawa na nasasaktan siya. Inilahad niyang palad kay Via. Meron ka bang litrato ng babae? I want to take a look at that woman, my husband. No, hindi pala kami mag-asawa. Vincent's married. Nilabas ni Thor ang phone at itong naglatag sa kanyang palad kung saan nakabalandra ang mukha ni Odelia at ni Vincent na magkasamang lumabas sa isang hotel. Hindi lang yun, base sa itsura ng babae, isa itong Latina or maybe half Filipino, half Mexican. Masyado ring bulgar ang suot nitong damit ni kinataas ang sulok ng labi niya. Sa iba't ibang larawang nakuha ni Thor ay magkasamang dalawa at laging revealing. Ang suot ng babae at ang pag-angkla ng braso nito sa braso ni Vincent ay masyado ring intimate. Kaswal na ibinalik niya ang cellphone kay Thor. Didn't realize that he liked that kind of half-ass menu. Tumayo siya. Ngayong nasabi nitong natuklasan niyo, wala na kayong dapat na ipag-alala. Mukhang maraming customer sa labas. Magpakaabala na kahit uuwi na ako. Ang buong akala ng dalawa ay magbe-breakdown siya at iiyak dahil siya natuklasang kalokohan ni Vincent pero hindi. Matapang niya hinarap ang kasinungalingan nito at kahit nasasaktan siya hindi niya yun ipinakita. Yun lang? Yun lang ang reaksyon mo, boss? Hindi makapaniwalang tanong ni Thor kahit ito ay tumayo tumigil sa harapan niya para harangan siya. Boss, nagpakasal sa ibang babae ang asawa mo pero bakit kalmadong kalmado ka? Sigurado ka bang ayos ka lang? Gumisi si Calista at tinapik sa balikas si Thor. Ano gusto mong gawin ko? Maglupasay sa sahig at magmakaawa kay Vincent? Sorry, hindi ko gagawin yun. Don't you know me? Kailan pa ako umiyak dahil lang sa isang lalaki? Siguro dahil magaling lang talaga siyang magtago ng emosyon niya na kahit ang matagal niyang kaibigan, hindi nababasang totoong nararamdaman niya. So anong gagawin mo na ngayon, boss? Hindi sumagot si Calista at lumabas lang sa VIP room. Ano ang gagawin niya? Hindi niya alam. Wala siyang idea. Naglakad-lakad siya hanggang sa makarating siya sa rooftop kung saan mayroong open space para sa mga guest ng bar na gusto ng outer view. May sariling bar counter dito kaya pwede silang mag-order ng alak dito. Siguro dahil malamig ang panahon at medyo maaga pang oras ay wala pang gaanong customer kundi mangilan-ngilan lang. Pero dahil sa matang lawin niyang mata ay nahagip ng kanyang mata, si Vincent at nakaupo ito sa pinakasulok na mesa at naninigarilyo. Pero may kaharap itong isang babae. Ha? Akala ko ba't sina Arthur nang katatagpuin mo? Dalawang mesang pagitan nito mula sa kanya tila may sariling isip ang kanyang paa na lumapit sa mga to. Marahan ang ginawa niyang paglalakad at ng isang metrong pagitan niya. Mula sa nakatalikod na si Vincent ay narinig niya nagtanong ang babaeng kaharap nito. Mr. Alcaraz, ang balita ko ikinasal ka na. Bakit hindi mo kasamang asawa mo ngayon at mag-isa ka lang? Saan mo naman narinig ang balita na yan? Hindi ka ba updated sa internet, Mr. Alcaraz? Kalat na kalat ng balita na may asawa ka na. Bumuga ng makapal na usok mula sa hinitit na sigarilyo si Vincent sa kasinagot ng kaharap. Porket ba't binalita sa internet ay maniniwala ka na? So ibig nitong sabihin na hindi ka pa kasal? Matagal bago nakasagot si Vincent pero na magsalita ito ay lalong nagpadurog sa puso ni Calista. Yes. Calista let out a loud scoff then laugh a little. It's really funny. Wala siyang pakialam kung marinig siya ni Vincent.
Mabilis nitong tinalikuran at umalis ng rooftop. Habang naglalakad ay nagbubuk na rin siya ng taxi para umuwi. Mabuti na lang at naghihintay na ito sa kanya na makalabas siya sa sis kaya't kaagad siyang sumakay at nagpahatid sa mansyon ng mga Alcaraz na siyang unang pumasok sa isip niya. Sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nagkamali na mag-judge ng isang tao. Dahil ba sa mahal niya ito? Ang buong akala niya mabuting tao si Vincent pero isa palang sinungaling at manloloko. Sa unang araw pa lang ng pagkikita nila ay nagustuhan niya ng ugali nito. Kahit pa malamig itong makipagtungo pero magaling pala itong maglaro sa damdamin ng iba. Kaya pala kapag tinatanong niya ito tungkol sa kasal ay hindi ito makapagsalita. Yun ay dahil kasal na ito sa iba. What a joke. Nakarating na lang siya sa bahay ni Vincent, hindi pa rin siya umiiyak. But her mood is so sour, lalo nang tinawagan siya ni Vincent at tinanong kung nasan siya. Inamin niyang nakauwi na siya na ikinagulat nito. At bago pa man siya nito mapagalitan, ipinatay niya ng tawag. Umakyat siya sa itaas at tumiretso sa banyo saka mabilis naglinis ng katawan at nang makapagbihis ay nagpa siyang matulog pero sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Vincent. Hinihingal pa ito na tila hinahabol ang hininga. Kalista, bakit naman umuwi ka kagad at iniwan ako? Ang akala ko ba, sabi ko hintayin mo. Lumapit sa kanya si Vincent at takmang halikan siya sa lapi pero mabilis siyang umiwas. Don't touch me, you're dirty, saway niya. Natigilan sa ereng mukha ni Vincent at hindi makapaniwalang tumitig sa kanya. What's wrong with you? Why are you being like this again? May ginawa na naman ba akong masama para iwan mo ko doon sa bar na mag-isa? Why am I being like this? Because yes, there is something wrong with me. Mali ako dahil pinagkatiwalaan kita. Malamig ang sagot sa katinalikuran to. What is this all about, Kalista? Look at me when I am talking to you. Bahagyang tumaas ang boses ni Vincent. Kinububawan siya nito at pilit siyang pinaharap. Don't test my patience, Kalista. Sabi mo sa akin kung ano na naman ang dinadrama mo. Can you just go out? I don't really want to see you right now. Hindi natinag si Vincent at nanatiling nakababaw sa katawan niya. Sige, kung ayaw mong lumabas ay akong lalabas. Kalista, pwede ba sabihin mo sa akin kung anong problema? Hindi yung lagi ka nalang galit sa akin. Pero hindi ko naman alam kung bakit. Ayaw lang kitang makita sa ngayon, Vincent. Madilim ang mukha na bumaba ng kama si Vincent at bago to lumabas ay malamig ang boses itong nagsalita. Sige, aalis ako dahil yun ang gusto mo. Pero hindi ka makakalabas ng pamamahay ko. Kinabukasan nga'y nalaman na lang niya mula kay Julius na umalis na naman ng bansa si Vincent at bumalik sa Morocco. Pero ang problema ay maraming bantay sa bahay at hindi siya pwedeng lumabas. Ano to? House arrest? Hindi makapaniwalang tanong niya. Pasensya na po, Miss Kalista. Kabilin-bilin na ni Sir Vincent na wag mo na kayong palabasin hanggat hindi siya nakakabalik. Malapit na pong matapos ang inasikaso niya sa ibang bansa at makakabalik rin po siya kaagad. Hindi makapaniwalang tinignan ni Kalista si Julius sa kamatabang ng ngumiti. This is ridiculous. Kailangan niyang lumabas ngayon dahil may problema siyang dapat na ayusin sa kumpanya, kaya imposible itong pagkakakulong sa kanya sa bahay. Miss Kalista, kung gusto niyo pong makipagkita sa kaibigan niyo, pwedeng sila nang papuntahin niyo dito. Ang bili ni Sir Vincent, hanggat hindi kayo nanganganak ay hindi kayo maaring lumabas. Alam ni Kalista ninutusan lang ni Vincent si Julius pati na rin ang ibang tauhan nito, kaya ayaw niya namang ito napagalitan. Naikuyom niyang kamao sa magkabilang gilid upang pigilan ang inis na unti-unting namumuo. Kali, nilingon niya si Lola Rhea na galing sa kusina, kasunod si Lucy at Santino. Mukhang kakatapos lang ng mga to na mag-almusal nang makita siya ni Santino ay kaagad na lumiwanag ang mukha nito at gustong bumaba mula sa pagkakakarga ni Lucy pero pinigilan ito ng babae. Kali, tawag ulit ni Lola Rhea. Huwag ka masyadong mag-alala, kapakanan mo lang ang iniisip ng apo ko. Samantalahin mong pagkakataong ito na magpahinga talaga ng sarili mo. At ang bata sa sinapupunan. Lumapit to sa kanya, tinawakan siya sa braso. Sabihin mo sa lola kung anong gusto mong kainin at ipaghahanda kita. Bagamat malumanay ang boses ni Lola Rhea at matamis nung nakangiti sa kanya hindi nakaramdam ng pagkahabag dito si Kalista. She felt complicated instead. Nirerespeto niyang matanda dahil nagustuhan siya nito kahit na ang pagkakalam nito ay anak mahirap siya. Pero ngayon, ang nakabalot sa puso niya ay sarkasmo at panlalamig kasi mas pinili pa nito na kampihan ng apo nito. Well, they didn't know what Vincent was up to at hindi siyang klase ng babaeng palakwento kung ano man ang pinagdadaanan niya sa buhay. Kaya hindi niya rin makumpronta si Vincent tungkol sa pagpapakasal nito dahil inintay niyang aminin mismo sa kanya ni Vincent ang totoo. She's still hoping that they can fix this and that there is a reason why Vincent married Odelia.
Hindi siya sumagot at tahimik na tumalikod saka bumalik sa kwarto at dumiretso sa balcony. Tinatansya niyang taas ng kwarto at kahit kaya niyang bumaba mula doon ay marami pa ring gwardyang nakabantay sa kanya. Kahit na paglabas pa lang niya ng balcony. Bumalik siya sa loob at sinubukang tawagan si Vincent at nagpasalamat siya na kagad naman itong sumagot. Vincent Nabero, anong ibig sabihin nito? Bakit hindi mo ko pinapayagang lumabas dahil lang galit ka sa akin? Kaagad na tanong niya nang sinagot nito ng phone. Walang lambing sa boses niya kundi puro sama ng loob. So alam mong galit ako sa'yo. Calista gritted her teeth in anger as words as curses brewed in her mind, but she kept her cool. Hindi magiging magandang resulta kapag ang dalawang taong parehong galit ang mag-uusap. Withdraw your guards. Kailangan kong lumabas, aniya sa malumani na boses. Bakit? Anong gagawin mo sa labas at hindi makapaghintay na makabalik ako? Nairolyo ni Calistang mata. Kung hindi ka umalis sa una pa lang, ay masasamahan mo na ako. Ngunit hindi niya yun masabi. Gusto niyang lumabas dahil bukod sa importanteng dokumentong kailangan niyang ayusin. Sa opisina ay kailangan niya ring bumalik sa OB-GYN clinic dahil araw ng check-up niya. Bakit mo ko tinatanggalan ng karapatang lumabas? Iritadong tanong niya. Kung hindi lang siya takot na may mapahamak na inosenteng tao ay tinawagan niya na si Tyler para bombahin ang mansyon ni Vincent. Asawa kita, kaya rules kong masusundin mo. Malamig ang sagot ni Vincent. Mag-asawa lang tawag sa dalawang taong kinasal na. But are we even married? Kasal ba tayo para tawagin mo kong asawa at pigilan mo ko sa kung anong gusto kong gawin? The stubbornness that is strongly clinging in her character slowly comes out. No, diyan ka lang hanggat hindi ako nakakabalik. The call ended. Fucking hell. Malakas ng mura at itinapon ng phone sa kama sa kapabalik-balik ng lakad sa loob. Maya-may tinawagan niya si Rex at tinanong kung kay Odelia matapos isend itong larawang. Nakuha niya kay Via. Do you have any information about her? It was a long silence before Rex started to chat. Before anything else, I want to say sorry. Calista fell silent. Minsan lang humingi ng sorry ang mga kasamahan niya dahil hindi naman sila gumagawa ng ikakasama ng kasamahan nila. Pero nang marinig ni Rex na humingi ng tawad ay naging komplikadong naramdaman niya. Hindi siya nagsalita at hinayaan lang si Rex na magpatuloy. That woman, Odelia, is the woman who asked Neil to hurt you. And as you already knew, she's Vincent Alcaraz's legal wife. Kasal ang dalawa sa Vegas at hindi ako sigurado sa rason if it is a consensual marriage or marriage for convenience. I knew this information before I tortured Neil pero ayaw kong malaman mo dahil ayaw kong saktan ka. I knew that you cared about that bastard husband of yours. Ayaw kung baka bigla mo na lang siyang sugurin sa morok at ikakapahamak pa ng buhay mo. Mapaklang tumawa si Calista. So it really is. Her husband is scumbag. Hindi mo pa ba ako kilala, Rex? Hindi ako fragile na klase ng babae na kapag malamang may ibang babaeng lalaking minamahal ay mababasag na parang bote. At hindi ko ugaling sumugot sa mga babaeng kalandian ng asawa ni Vincent dahil hindi ako magmamakaawa sa pagmamahal niya. I know, Calista. It's my fault. I shouldn't have judged you so easily. But there's a more important thing that I want you to tell you. What? Nangunot ang noo niya sa biglang pagseryoso ng boses ni Rex. Alam mo konektado sa RDS ang Odelia na yon, hindi ba? Mag-ingat ka sa kanya dahil hindi basta-basta ang babae na yon. Hanggat hindi ko na-determine kung anong posisyon niya sa RDS ay huwag ka na munang makipagharap sa kanya. Capital Rex. Matapos tawagan si Rex ay bumalik siya sa pagkakahiga sa kama. Kailangan niya mag-isip ng paraan kung paano makakatakas sa mansyon na to.